Hello, hello mga kakusina, kumusta naman kayo? Sana habang pinapanood itong video ito ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon nga ay magluluto tayo ng tinatawag nating gising-gising. Tara, simulan na natin ang pagluluto. Naglagay na nga ako ng mantika at inilagay ko na din yung ating karne. Itong ginamit ko pala ay kasim. Pwede din kayong gumamit ng giniling dito. Gagawin lang natin dito ay igigisa lang natin hanggang sa mag light brown yung ating karne at lumabas yung natural na mantika dito sa ating karne. Halo-haloin lang natin dito at pag ganitong kulay, nakikita nyo kung nagkulay light brown na ay pwede na to. Dahil lumabas na kanyang natural na mantika, ilalagay na natin yung ating sibuyas. Pwede din kayong gumamit dito ng pula. Ang ginamit ko dito ay puti. Halo-haloin lang natin ito hanggang sa lumabas yung aroma at ilagay na din natin yung ating bawang. Dinikdik ko lang ito at hiniwa ng maliliit. Sasabay na din natin yung ating luya. Ang luya naman ay hiniwa ko lang siya ng maliliit na parang dice. Ayan, igigisa lang na din natin siya para lumabas yung natural na aroma. Sa dish na to ay maglalagay din ako ng alamang. Gigisa lang natin siya ng kaunti dahil yan namang alamang na ginamit ko ay luto na. Yan yung nabibili na nakalagay sa mga jar. At haluin na natin siya lahat at ilagay na natin yung unang gata natin, isang basong gata saka isang basong tubig. Maglalagay din ako ng paminta at saka pork cubes para lasang lasa yung ating baboy. Pero sa tingin ko kulang pa yung ating tubig. Kaya magdadagdag pa ako ng isang baso. Dahil dito naman ay papakuluan na natin siya hanggang sa lumambot yung ating karne. Takpan muna natin at pakuluin. Makalipas nga yung mga 40 minutes ay binuksan ko na ito at nakita nyo naman nag-drain na yung sabaw. At sa tingin ko ay malambot na yung ating karne. Kaya sa puntong ito ay ilalagay na natin yung ating pangalawang gata. Bali, isang basong gata yung idadagdag natin para mas creamy yung ating sabaw. Halo-haloin lang natin ito. At maglalagay na din ako ng patis para may lasa na yung ating niluluto. Ihahalo ko lang din ito sa ating niluluto. Sa puntong ito ay maglalagay na din ako ng asukal. Ito naman ay para mabalance yung lasa ng ating niluluto. Halo-haloin lang din ulit. At kapag nahalo na, ilalagay na natin yung ating gulay. Dito mayroon tayong sigarilyas at bagu beans. Pwede naman na sigarilyas lang or pwede naman bagu beans lang. O kasi may natira pa kasing bagu beans sa ref, kaya sinama ko na. At mas masarap yung niluluto natin pag maraming gulay, di ba? So, tatakpan lang natin siya para maluto yung ating gulay, pero wag nating takpan ng matagal. Siguro mga 2 minuto at bubuksan natin. Sa tingin ko okay na to. Ilalagay na natin yung ating sili. Yung sili naman ay depende sa tolerance nyo. Kung gusto nyo ng maanghang na maanghang, kung kaya nyo yung maanghang na maanghang, dagdagan nyo pa yung sili. At naglalagay din ako ng pulang sili kasi ito naman ay dagdag kulay na lang din at mas masarap nga pag maanghang yung ganitong luto. At ito na nga yung ating nilutong gising-gising, lutong-luto na. At kung nanonood ka pa rin sa parteng ito ng aking video, baka pwede mo naman i-comment kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan umabot yung aking video. So hanggang dito na lang. Tara, kain na tayo. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!